Hey guys, what's up? It's me, Kuya J, and now you're watching Kuya J TV. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong tanong na ito. Bakit nga ba may amoy ang pepe? So pasensya na kayo din sa words guys ha. So yun talaga yun talaga yung words na yan. Ayan. So ito kasi guys siguro curious yung ibang tao, yung ibang kababayan kung bakit may amoy yung kanilang parte na yon. Malinis naman sila sa katawan. Halimbawa, hindi naman sila, kumbaga maayos naman yung kanilang health. Ayan. So, bakit nga ba may amoy? Ayan. So, ano ang sagot doon? Bakit nga ba may amoy? Ayan. So, alam nyo guys, marami namang nabibili ngayon sa mga store, sa mga malalaking store na mga products na pampabango. Ayan. So, syempre guys, hindi tayo nakafocus doon. Alamin natin ngayon kung bakit nga ba may amoy yung parts na yon. Ayan. So, ito po ang explanation ng ating kaibigan. Ayan. Ang pepe o ari ng babae ay maaaring magkaroon ng amoy dahil ito ay isang natural na bahagi ng katawan na may sariling microbiome. Tama ba ako dun sa words na yon? Ayan. Kombinasyon ng mga bakterya at yeast na normal at kailangan para sa kalusugan ng ari. Ayan. So, yun naman pala. So, normal lang naman pala yun sa mga kababayan dyan na nanonood ng ating video. Ayan. Normal lang naman pala yun. So, sa mga kalalakihan naman guys, huwag kayong maarte kasi normal naman talaga yun. Ayan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit may amoy ang pepe. Ayan. Number 1, pasensya na sa words guys. Normal na dahilan ng amoy. Ayan. Natural na pH at discharge. Ang ari ng babae ay may natural na amoy na maaring medyo maasim o musky dahil sa vaginal discharge at pH level. Ayan. Number 2, pawis. Katulad ng kilikili, pinapawisan din ang paligid ng ari, lalo na kung mainit o may physical activity. Ayan. Number 3, menstruation o yung tinatawag nating regla. Ayan. May kaunting amoy dahil sa dugo. O, konti lang naman guys. Konti lang naman. Ayan. Lalo na kung natatagalan bago makapalit ng pad o tampon. Ayan, yung mga tinatampon-tampon dyan. So, normal lang naman pala yun. Ayan. Number 4, diet o yung kinakain natin. Ayun, hindi pala natin mga lalaki. Pasensya na, ng mga babae, kinakain ng mga babae. Ayan. Ang pagkain ng mga malalakas ang amoy tulad ng bawang, sibuyas, asparagus at kape ay maaaring makaapekto sa amoy ng discharge o ihi. Ayan, sino dyan sa mga kabaihan ang mahilig kumain ng mga ganito, bawang, sibuyas, asparagus. Ito, mahilig magkape. Ayan, kaya pala kadalasan sa mga tatanong ko ng mga babae, nagtataka kung bakit hindi sila nagkakape. Kasi pag meron ako mga kilalang babae na gano'n na hindi nagkakape, gatas-gatasan na pala. So, siguro dahil nga doon, hindi natin alam kung ano yung talagang pinaka-main reason. Pero, yung kape pala guys, ay isa rin yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng amoy. Nagpapalala ng amoy doon sa private parts na yon. Ayan. So, yun yung 4 na dahilan, na dahilan kung bakit nagkakaroon ng amoy. Diba? Yung kanilang ari. Ayan. Mga hindi normal na sanhi. Ayan. Posibleng may infection. Ayan. Number 1, bacterial vaginosis. Ayan. BV. Ayan. Karaniwang amoy, fishy o malansa. Ayan. Sino naka-experience nito? Sino naka-amoy ng smell fishy or malansa? Ayan. Sintomas, kulay abong discharge, pangangate at iritasyon. Ayan. So siguro, pagka ganun, baka kailangan nyo na talaga guys, na sa mga babae na dito ang ating vlog, kailangan nyo na siguro talaga na magpa-check up pagka ganun na merong mga malangsang amoy, ganun. Basta sa tingin nyo, hindi na pangkaraniwan yung amoy, baka kailangan nyo na talagang magpa-check. Ayan. Number 2, yeast infection. Amoy, hindi masyado pero may curd-like discharge. Sintomas, ayan, matinding pangangate, pamumula. Ayan, siguro kinakamot-kamot nila. Siyempre nga, pag halimbawa na may infection na,
ay meron, syempre makatinga talaga yon. Ayan. So, isa yon sa mga posibleng dahilan or mga infection na hindi normal yung kanilang ari. Number 3, sexual transmitted infection or yung STIs. Ayan. Tulad ng trichomoniasis, may mabahong discharge, dilaw, berde ang kulay. Ayan. So, yon ang mga dahilan, no? Mga mabahong discharge, dilaw, berde, at kulay. Number 4, poor hygiene o kakulangan sa paghuhugas. Ayan, sa mga kababaihan, guys, no? Kailangan nyo talagang alagaan. Siguro hindi naman maya-maya kailangan. Kasi meron naman, kasi alam ko meron mga good bacteria na dapat hindi naman siguro kailangan maya-maya hugasan. Siyempre may time lang talaga. Ang paggamit ng masikip na damit, ayan, synthetic underwear o hindi paghuhugas ng tama ay pwedeng magdulot ng mabawong amoy. Ayan. So next time tanong natin dito sa kaibigan natin kung tuwing ano yung pinakamagandang time or ilang tuwing kailan yung tamang time para sa paghuhugas ng mga ganun, no. So ano pa? So, yun lang yung 4 na guys, na mga hindi normal na sanhi o yung posibleng may infection. So, number 1, bacterial vaginosis. Number 2, yeast infection. Number 3, sexually transmitted infection. Number 4 ay yung poor hygiene o kakulangan sa paghuhugas. Ayan po yung mga nagiging sanhi ng hindi normal. Ayan. So, sabi niya dito, paano ito maalagaan? Ayan, sabi natin kaibigan, gamitin lang ang maligamgam na tubig sa paghuhugas, iwasan ang scented soaps o feminine washes, ne? 'Di ba? Ay, 'di ba ito yung mga yung mga nabibili. Ayan natin tuloy nabibili sa mga supermarket, sa mga kung saan-saan pang mga store. Yung mga ganito kasi ito talaga yung yung mga panghugas, 'di ba? Pero ang sabi niya, ang nire-recommend ay gamitin lang ang maligamgam na tubig sa paghuhugas. Iwasan din daw yung mga scented soaps or feminine washes. Yun, iwasan nyo daw yun. Sabi. Sabi natin kaibigan. Number 2, palitan ang panty araw-araw. Yan, sino ba hindi nagpapalit ng panty dito, ha? Yung mga hindi nagpapalit ng panty dyan, ayan, kailangan yung palitan yan para maging lagi namang mabango kasi nakakaya naman kay mister kung hindi nyo papalitan yan at huhugasan kasi baka mamaya amoy, sabi nga, amoy fishy o yung malansa. Ayan. Number 3, gumamit ng breathable underwear. Ayan, cotton. Ayan. Ano ba example ng mga breathable underwear? Yan yung mga may mga butas-butas para napapasok ng hangin. Yung ba yun? Hindi ko alam sa inyo. Ayan, sabi pa dito, number 4, iwasan ang douching. Hindi ito nakakatulong, nakakasama pa. Ano ibig sabihin nitong douching? I am not sure kung ano yung douching na tinutukoy niya dito. So, number 5, ay magpunta sa doktor kung may kakaibang amoy, discharge o irritasyon. Ayun, yun ang pinaka the best guys na gawin sa mga kababaihan dyan na nanonood ng ating video. Yun ang pinaka the best na gawin kung halimbawa na merong mga kakaibang amoy, discharge o irritasyon, pangangati, pamumula, yun. Pumunta na lang po kayo sa doktor para ma-check kung ano ba talaga yung mga posibilidad kung bakit nangyari yung mga ganyang klase na infections. Ayan. So, yun lang guys, no? So, sana meron kayong nakuha sa ating sa pag-usapan ngayon. So, isa sa mga ito, i-summarize lang natin ha. Isa sa normal na dahilan ng amoy ay natural na pH at discharge, pawis, menstruation, diet. So, normal na dahilan ng amoy yan. Okay. So, ang mga hindi normal na sanhi o yung mga posibleng may infection ay number 1, yung bacterial vaginosis, number 2, yeast infection, number 3, sexually transmitted infections, number 4 ay yung poor hygiene o kakulangan sa paghuhugas. Ayan, thank you for watching guys. So, please don't forget to like and subscribe and share this video. Thank you. Bye-bye.